Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, nagdaan po ang bagyo sa atin, si Bagyong Christine, at nakita natin na malaki yung naging pinsala, particular yung ginawang pagbaha. So, malawak po yung naging pagbaha ngayon, mostly nasa north, yung Camarines Sur, Batangas, at yung mga kalapit na probinsya pa. So, ngayon natatanong po natin yung gobyerno natin dahil nga kung inyong maalala nung nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba pinagmalaki niya na under his administration 5,500 flood control project yung natapos. Pero lumubog po ang halos buong Metro Manila, pati yung mga kalapit na probinsya na dito sa Metro Manila, yung mga malalapit na probinsya. So lumubog din. So maraming nagtatanong na ano nangyari doon sa flood control project na pinagmalaki ni Pangulong Marcos through sa report ng DPWH. Pero imbis na kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos yung DPWH, parang pinagtanggol pa niya. Alam niyo ba kung ano naging rason kung bakit bigla raw binha yung Metro Manila pagkatapos i-announce na nagkaroon siya ng 5,500 na flood control project? Hindi na daw po akma yung ginawang flood control na ginawa ng DPWH dahil daw sa climate change. At isa pa, nasira daw yung isa sa mga flood control project nila na nandun daw sa may bandang I think nasa dagat daw dahil nabangga daw ng ng barko dahil sa lakas daw ng bagyo. Inanod yung barko, tinamaan daw yung isa sa mga flood control project na ginagawa nila doon. Kaya raw nagkaroon ng matinding pagbaha sa Metro Manila. So, pinapakita lang doon na imbis na, alam yun, na kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos ang DPWH at yung mga ahensyang merong flood control project, parang pinagtanggol pa niya na kung bakit gano'n yung nangyari. So ngayon naulit na naman po dahil nga may dumaang bagyo, si Bagyong Christine, at ang talagang tinamaan po sa matinding bagyo na yon ay yung mga probinsya po ng Camarines Sur, yung Batangas, pati yung mga kalapit na probinsya doon. Ngayon, bumabalik uli po yung tanong ng taong bayan. Ano na nangyari po doon sa flood control project ng DPWH na ginagastusan po ng bilyon-bilyon ng ating gobyerno? So, saan po napupunta? Kasi imbis na makatulong yung flood control project, kung meron, bakit ganito po yung nangyayari ngayon sa ating bansa? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitan to para po mahimay natin kung ano ba yung nagiging problema sa bansa natin, bakit ganito na lang po yung nagiging problema natin sa pagbaha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Narito ang aking report. Mabilis na tumaas ang baha sa malaking bahagi ng Bicol Region dulot ng Bagyong Christine. Nalubog ang mga taniman, maraming nasirang mga ari-arian at mga nawalang buhay. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, ang tanong ngayon, saan napunta ang pondo ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa Bicol Region? Yan ang gustong malaman ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa senador, nasa 61 billion pesos ang ibinigay na pondo sa Bicol Region para sa flood control program. Taliwas sa kumakalat umanong 9 na bilyong piso lang ang inilaang budget dito ng pamahalaan. Isipin nyo, nagkakaroon na ng discrepancy pagdating sa budget. So, magkaiba na yung binibigay na amount na figure ng DPWH dun sa hawak na nakikita ng mga senador. So, kung iisipin natin, medyo malaki yung discrepancy na nawawala. So, posible kaya yung discrepancy na nawawala na yun, yun yung naibubulsa ng mga kawatan dito sa gobyerno natin,
yung mga sabihin natin, mga nananamantala, mga kurakot ng government government employee or government official natin, hindi natin alam eh. Pero ang sigurado diyan, merong kumikita. Kasi kung talagang nagagawa yung mga flood control project na yan, hindi ganito sasapitin ng mga probinsya or hindi kahit hindi probinsya, kahit yung mga nandito sa metro, 'di ba? Hindi ganyan ang aabutin. Pero dahil nga sa ganito na yung sinasapit ng bansa natin, every time merong bagyo, merong malakas na pag-ulan, eh bakit ganito katindi ang pagbaha? Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol Region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024 meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region. So, taliwas dun sa lumalabas na sinasabi, maliit na budget lang daw yung napupunta sa flood control or napunta dun sa particular sa Bicol region, maliit lang daw yung napupuntang budget. Pero ayon dito kay Senator Villanueva, eh malaki, halos nasa 64 billion pesos ang napunta sa flood control ng Bicol region. Pero bakit ganito? 'Di ba? Bakit ganito? Sino-sino ba yung mga congressman na nandiyan sa particular dyan sa Bicol region? At palagay ko meron pang party list system na ginagamit pa yung pangalan ng Bicol. 'Di ba? Anong ginagawa niyan? Bakit ganito yung nangyari? Asan yung budget? Bakit magkaiba kayo ng sinasabing figures ni Senator Villanueva? So ibig sabihin ba mali ang nakukuhang figures ni Senator Villanueva? Tapos i-announce niya or sasabihin niya sa interview niya in public. So sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba. Very concerning yung na hindi lang, I mean all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solution. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayun, meron naman palang party list na ang pangalan Ako Bicol at ang namumuno or sabihin natin first nominee ay si Zaldico. So sino ba tong si Zaldico? Mukhang ito yata yung binabanggit ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga humahawak ng budget ng buong Pilipinas. 'Di ba nabanggit ni VP Sara yun na meron dalawang kongresista pero pinangalanan na rin naman niya si Speaker Romualdez tsaka itong si Zaldico. So, ibig sabihin ba yung sinasabing figures ni Senator Villanueva totoo? Kasi syempre sila yung nag-aalat sila yung humahawak ng budget ng Kongreso natin. Sila nga yung may power of the purse. Sabi nga nila, sila yung power of the purse ng ating bansa. So, may katotohanan kaya yung sinasabi ni Senator Villanueva na malaking pondo ang napupunta sa Bicol region pero bakit parang iba yata yung tono rito ni Zaldico tungkol sa sinabi ni Senator Villanueva? Pakinggan natin. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Katunayan, isa raw ang Bicol Region sa may pinakamaliit na pondo para sa national roads at flood control projects. Prioridad daw ngayon ng Kongreso sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez na matiyak na konektado ang flood control initiative sa water management system ng National Irrigation Administration o NIA. So, ibig sabihin, base kay Zaldico, nagsisinungaling ito si Senator Villanueva. O Senator Villanueva, mukhang ikaw yata pinagbibintangan ni Zaldico na naglalabas ng fake news. Kasi sabi niya maliit lang daw naman yung napupuntang budget sa Bicol region. Taliwas dun sa sinasabi mo na malaking porsyento ng budget ay napupunta sa Bicol region. So, kung iisipin nyo, no, party list ng Bicol ng Ako Bicol. So, malamang sa malamang, ang mga constituent na nirepresenta nito ni Zaldico ay mga taga Bicol.
Pero tingnan nyo mga taga Bicol, yung binoto ninyo na party list. Ganyan ang sinapit ninyo dahil sa inyong pinagkatiwalaang party list system na tutulong sa inyo, pero perwisyo ang nangyari. Imbis na nakatulong sa inyo, perwisyo po, ayan ang nangyari. Lubog po sa baha ang inyong lugar dahil base kay Senator Villanueva, malaking porsyento po ng budget ng flood control ng DPWH napunta po sa inyo. 64 billion po yung napunta sa inyo, pero ang dineclare lang po yata rito or sinasabi ni Saldico 9 billion lang. So maliit na porsyento lang daw, maliit lang daw yung napunta, pero 9 billion is 9 billion. Billion pa rin po ang pinag-uusapan yan, hindi po million. So ibig sabihin, kahit na sabihin natin 9 billion yung napunta lang sa inyo, dapat naramdaman ninyo yung kung ano yung flood control project sa halagang 9 billion. Kasi hindi naman po maliit na halaga yung 9 billion eh. 'Di ba? Kung iisipin niyo malaking pera pa rin po 'yan. Dapat may nakita kayong flood control na ginawa diyan sa lugar ninyo. Ngayon, kung sa loob ng 3 taon na nakaupo si Saldico bilang ako Bicol Party List representative, pati na rin yung ibang mga kongresista nyo dyan, yung mga elected official yung congressman dyan, tanungin ninyo, meron ba talagang nangyaring flood control project dyan sa lugar ninyo at bakit kayo binabaha? So, nasa inyo po yung kasagutan, wala po sa amin na hindi mga nasa Bicol. Kayo po yung mga nasa Bicol ang makakasagot niyan kung meron ba talagang flood control project na nangyayari. So, baka kasi ang isipin na naman dito ni Pangulong Bongbong Marcos, pagtanggol na naman yung DPWH, pagtanggol yung pinsan niya. Siyempre, katropa niya tong si Saldico, baka sabihin na naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na akma na naman yung naging project ng DPWH sa flood control dahil sa climate change. O baka naman binangga na naman ng barko yung mga flood control project na ginawa ng DPWH. So, wag nyo na pong asahan, nakakastiguhin po ng Pangulo po natin yung mga namumuno, particular dyan sa DPWH. Kasi nga lang sa Metro Manila, 'di ba, na imbis na kastiguhin dahil napahiya siya doon sa zona niya dahil ipinagmalaki niya yung kanyang 5,500 na flood control project na natapos, napahiya siya dahil inilubog po ang buong Metro Manila, pati yung mga kalapit na probinsya, lumubog dahil sa flood control project na pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, kailangang may mapanagot sa nangyaring pagbaha sa rehiyon. Inaasahan niya raw na mapag-uusapan ito sa November 4 sa budget deliberation ng mga kaukulang ahensya gaya ng DPWH, DNR, DILG, DSWD at DND. Mga kapatid, Ang tanong dyan, kung yung Kongreso ba, yung House of Representatives, magkakandak ng hearing tungkol dyan sa flood control na yan, sa nangyaring pagbaha, particular sa Bicol. Kasi ngayon, busy ang mga kongresista natin doon sa Quadcom, kung saan ang target doon is yung mga Duterte. So, tingnan natin kung bibigyang pansin ng House of Representatives at ni Pangulong Bongbong Marcos yung gagawing hearing ng Senado tungkol sa flood control, kasi gusto ng Senado may mapanagot eh. Ang problema, gusto ba ng presidente natin, gusto ba ng House of Representatives natin na may managot diyan sa nangyayaring kabulustugan diyan sa flood control ng DPWH. So, yan po yung ang aantayin natin kung meron talagang mangyayari o baka press release lang dahil nga alam naman natin na ang Senado natin ngayon, ang namumuno, medyo may leaning din po dito kay Bongbong Marcos. So, pero cross finger tayo dyan na manalangin tayo na sana ituloy po ni Senator Chis Escudero yung plano nilang investigasyon para nga may mapanagot sa nangyayaring pagbaha dito sa ating bansa. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.